ka pa nakakapagluto ng hapunan natin? My goodness, Elise! Napakatamad mong talaga. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Matalim kong tiningnan ng madrasta kong si Veronica. Bakit? Wala ka bang kamay? Hindi mo kaya magluto? Pagod ako galing trabaho tapos ako pang magluluto ng hapunan nyo? Ano ginagawa mo rito sa bahay? Paganda lang? Napanganga siya sa sinabi ko. Napakabastos mo talagang babae ka. Wala kang respeto sa akin. Lagot ka sa daddy mo. Isusumbong kita. Fine. Sumbongera ka naman talaga eh. Ano pa bang bago doon? Magaling ka pang magpanggap na mabait sa harap ni daddy. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang pakiramdam na hindi na ako anak sa sarili naming bahay. Siguro nung namatay si mama at unti-unting lumamig ang mga pader na dati namang puno ng saya at init ng pagmamahal. O baka nung dinala ni daddy si Veronica dito at ipinakilala siyang bagong asawa niya. Kasama pa ang anak nitong impakta na si Trina na halos kaedad ko lang. Simula nun parang may pinto sa loob ng bahay na isinara para sa akin. 22 taong gulang na ako, pero ang pakiramdam ko minsan, 12 anyos pa rin ako na walang magawa kung hindi ang sumunod sa utos ng matatanda. Ang kaibahan lang, ngayon marunong na akong lumaban. Maaga akong nagising kinabukasan dahil sa malakas na kalabog sa pinto ng kwarto ko. Hindi pa sumisikat ng maayos ang araw pero parang may gera na agad sa labas. Elise! Hanggang ngayon tulog ka pa rin? 6:00 na! Huwag kang buhay prinsesa riyan dahil hindi ikaw ang prinsesa dito. Napapikit ako sa inis bago bumangon. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin ang mukha niyang makapalang make-up kahit na umaga pa lang. 6:00 pa lang, hindi 12:00. Huwag ka masyadong OA kung makagising sa akin, ha? Nagtaas siya ng kilay na parang siya pang nainsulto. Tingnan mo talagang ugali mo. Kaya ka hindi pinagpapala eh. Talaga ba? Akala ko dahil sa inyo kaya malas ako. Nanlaki ang mata niya. Ilang segundo niya akong tinitigan bago siya humawak sa dibdib na parang inaatake. Diyos mio! Bastos! Richard! Richard! Napailing ako. Ayan na naman ang palabas niyang mabait kuno. Mula sa dulo ng hallway, lumabas si daddy na nakapolo pa lang at hawak ang cellphone. Halatang kagigising lang pero agad siyang lumapit kay Veronica. Ano bang nangyayari? Ang anak mo, sinisigawan ako. Gusto ko lang naman siyang gisingin para tumulong sa bahay eh. Pero kung ano-ano mga sinasabi niya sa akin, napakabastos, walang kagalang-galang. Napatingin sa akin si daddy. Yung tingin niyang hindi na nagtatanong, naghahanap na agad ng may kasalanan. Elise, bakit ba hindi mo kayang respetuhin si Veronica? Bakit ba ganyang ka sa tita mo? Bumuga ko ng hangin at inis na napairap. Bakit ba lagi na lang siyang pinapaniwalaan mo? Kung sinisigawan ko siya, bakit hindi niyo narinig? Di po ba kapag sumisigaw dapat malakas? Ayan! Richard, narinig mo? Ako pang sinungaling, napakasama talaga ng babaeng yan. Tumulo pang luha niya. Ang bilis nga ng pagtulo na akala mo talaga inapi ko. Kung may award sa pag-arte, matagal na siyang may tropeyo. Napakahusay ng bruhildang to. Huminga ako ng malalim. Sayang lang ang laway ko kapag sarado ang isip ng kausap. Mag-sorry ka. No, Dad. Wala akong kasalanan sa babaeng yan. Elise! Hindi ako magsusorry sa taong wala naman akong ginagawang masama. Binalot ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay umiling si Daddy at malamig na nagsalita. Huwag ka nang bumalik sa higaan mo. Ikaw na maghanda ng breakfast. Sarkastiko akong tumawa. Siyempre, ano pa nga ba? Palagi niyo namang kinakampihan ng babaeng yan, di ba? Tinalikuran ko sila at bumaba ng hagdan. Sa bawat hakbang ko, parang may mabigat sa mga paa ko. Bahay namin to noon. Ngayon pakiramdam ko bisita na lang ako at hindi na welcome. At naging alila pa. Sa kusina, nandun si Trina. Nakaupo siya sa counter habang nagsiselfie gamit ang phone na ibinili ni Daddy. Nakalatag sa harap niya ang mamahaling skincare at isang baso ng juice na ako rin naman ang naghanda kagabi. Finally, gising na rin ang maid. Hindi ko siya pinansin at dumiretso ko sa ref. Uy, narinig mo ba ako? Oo, kasi may tenga ako. Napairap siya at inayos ang buhok. Inggit ka lang kasi mas gusto ako ni Tito Richard. Siguro ayaw niya na sa'yo. Baka iniisip niya na sana ako na lang talagang tunay niyang anak. Humagalpak ako ng tawa.
Oh wow, pala desisyon yan. Nananaginip ka yata ng gising. Kahit na anong gawin mo, hindi mo siya magiging daddy, no? O di don't. At least hindi ako napapagalitan. Kinakampihan pa nga ako madalas, kesa sa'yo na tunay niyang anak. Mahigpit kong hinawakan ng karton ng itlog. Kung itlog lang ang may kasalanan, durog na yun sa kamay ko. Impacta talaga kahit kailan ng babaeng to. Kahit ano pang gawin niya sa mukha niya, pangit talaga siya. Bulong ko ng talikuran ko siya. Nagluto ako ng bacon, pritong itlog at toasted bread habang naririnig kong may hina niyang tawa habang may ka-video call. Sinilipan niya ako minsan para lang umisi. Guys, look! May personal servant ako rito. Napalingon ako sa kanya. Ipakita mo rin sana sa friends mo na wala kang kayang gawing mag-isa. Daig mo pa kasing baldado. Natigilan siya't nag-aalang ang ngiti sa labi. Excuse me? Maski baso mo hindi mo mahugasan? Akala mo ba kinaganda mo yun? Proud ka pa niya na? Para sabihin ko sa'yo hindi ganyang klase ng babae ang gugustuhin ng matinong lalaki. Walang alam sa gawaing bahay. Puro paganda lang ang peg. Mabilis niyang pinatay ang tawag at tumayo. Daddy! Wow, sumbong agad. Nagtungo si Veronica sa kusina na parang superhero na to the rescue. Ano na namang ginawa mo sa kapatid mo? Kapatid? Yang impacta na yan? Minamaliit niya ako. Kung ano-anong masasakit na salita ang mga pinagsasabi niya sa akin. Hindi ko na kailangan pang maliitin ka. Obvious na kasi, no? Napaawang ang bibig ni Trina. Si Veronica naman, huminga ng malalim saka yumakap sa anak niya. Anak, hayaan mo na. Naiingit lang siya sa'yo kasi ikaw na ang mahal ni Daddy Richard. Kesa sa kanya na tunay na anak. Natawa ko. Totoong tawa na may halong kirot sa dibdib. Nasasaktan ako sa ganun kasi, totoo naman. Yun talagang nararamdaman ko kay Daddy. Sa ano? Sa talent mong umiyak kapag napipikong ka? Kapag asar talo ka? Dumating si Daddy at agad napuntang tingin sa eksena nilang mag-ina na magkayakap. Ano na naman ba to? Daddy, sinasabihan niya ako ng walang silbi. Dahil totoo naman. Elise! What? Marunong ba siyang maglaba, magluto, maglinis, mag-ayos man lang ng kama, kahit kaya magtupi ng damit? Hindi ko trabaho yun. Exactly. Pero hindi mo magawa kahit ano man dun. Feeling prinsesa ka kasi kahit mukha ka namang frog. Humakbang si Daddy palapit sa akin. Bastos ka na talaga. Magpahinga ka muna sa pagsagot. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa buong bahay this week. Napangisi ako sa sobrang galit. This week lang? Akala ko habang buhay na. Richard, huwag mo na pagalitan. Baka kung ano na naman ang sabihin. Natawa na naman ako sa eksena ng bruha kong madrasta. Ay nako. Wow naman. Napaka-saint mo talaga, tita. Sabi ko sabay palakpak. Enough! Sumunod ka na lang, Elise. Umalis silang tatlo papuntang dining area. Naiwan akong mag-isa sa kusina at nakaharap sa kalan. Minsan naisip ko kung bakit pa ba ako nananatili rito. Siguro dahil bahay to ni mama noon. Bawat sulok may alaala niya. Yung hardin sa likod na sabay naming dinidiligan. Yung hagdan kung saan niya ako hinihintay kapag umuuwi galing school. Yung sala kung saan siya natutulog habang nakapatong ang ulo ko sa kandungan niya. Ayokong iwan yun sa mga taong wala namang kwenta. Pagkatapos kong ihain ng pagkain, ako ang huling umupo. Hindi pa ako nakakakuha ng plato nang magsalita sa Trina habang hinihiwa ang bacon. Medyo maalat? Oo nga, Elise. Hindi ka na talaga natuto. Huwag niyong kainin. Aarte niyo. Ano akala niyo nilagyan ko pa yun ng asin? Magandang umaga sana to kung hindi ka laging may attitude. May diing sabi ni Daddy sabay tingin sa akin. Magandang umaga sana to kung hindi kayo basta-bastang nagpapadala sa mga drama show, Daddy. Bumagsak ang kubyerdos ni Daddy sa mesa. Tama na. Kung hindi ka masaya rito, umalis ka. Biglang nanahimik ang buong dining room. Kahit si Trina napatigil. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong baso. Ako? Ako ang aalis? Napatingin siya sa akin pero hindi na niya binawi ang sinabi niya. Matanda ka na at may trabaho ka naman. Kung ayaw mong sumunod sa mga rules sa bahay nito, gumawa ka ng sarili mong paraan para mabuhay ka. Kaya mo naman sigurong buhayin ang sarili mo.
Nanlaki ang mata ko. Mas masakit pala kapag ang taong dapat nakakampi mo ang unang magtutulak sa iyong palabas. Hindi ko akalaing sasabihin sa akin yun ni Daddy. Tumayo ako sa kama pait na ngumiti. Sige, pero tandaan mo Daddy, ako ang tunay mong anak. Pero ako pa itong hindi mo pinaniniwalaan. Kapag dumating ng araw na malaman yung totoo, huwag kang hihingi sa akin ng tawad. Umalis ako sa dining room na taas noo kahit nanginginig ang katawan ko sa galit. Sa kwarto ko, isinara kong pinto at doon ko nalang hinayaang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Hindi ako umiiyak dahil mahina ako. Pagod lang akong laging lumalaban ng mag-isa. Maya-maya'y tumunog ang phone ko. Tumatawag si Mara, ang matalik kong kaibigan mula college. Girl, buhay ka pa? Napasinghot ako at pinilit na tumawa. Depende, emotional or physical. Naku, nag-away na naman kayo. Tanong niya sa kabilang linya. Normal day na yan dito. Narinig ko pang pagtawa niya sa kabilang linya. Labas tayo mamaya. Wala akong pere. I mean, wala akong extra. Baka lumayas na ako rito bukas. Pinapaalis na ako eh. Okay na rin para hindi ko na makita ang pagmumukha ng mag-inang impakta. Libre ko. Kailangan mo lang huminga. Tulungan na rin kita maghanap ng mauupahan mo. Napangiti ako kahit papano. O sige. Pagkababa ko ng tawag, tumingin ako sa salamin. Magulong buhok ko at mapungay ang mga mata ko. Pero ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Hindi ako katulong. Hindi ako extra sa pamilyang ito. At lalong hindi ako talunan. Narinig ko mula sa ibaba ang tawanan nila Veronica at Trina. Malalakas at nakakainis na para bang silang may-ari ng lahat. Hinayaan ko lang silang tumawa. Darating din ang araw na kusa silang mananahimik. At kapag dumating yon, sisiguraduhin kong gising sila para makita kung paano ako babangon. Kinabukasan, buong araw kong iniisip ang sinabi ni Daddy sa akin kahapon. Kahit nasa trabaho ko at kaharap ang computer, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko mga salitang yon. Masakit marinig yon mula sa sarili mong ama. Pero kung tutuusin, baka yun na rin ang tamang nangyari. May trabaho naman ako, ayos naman ang sweldo ko, at kaya ko naman sigurong buhayin ang sarili ko. Kung mag-iipon pa ako ng isang buwan, baka makakuha ko ng maganda-gandang mauupahan. Malayo sa bahay na puno ng plastic at drama. Ayoko ring humingi ng pera kay Daddy. Ayokong marinig sa kanila. Balang araw na kung hindi dahil sa pera niya ay wala akong mararating. Pag uwi ko ng gabing yon, nadatnan ko agad sa sala sila Veronica at Trina. Parehas silang nakaayos na parang may pupuntahan kahit nasa bahay lang naman. Nasa gitna ng mesa ang mga shopping bag na halatang bagong bili. Oh, nandiyan na pala siya. Anak, hinaan mong boses mo. Baka pagod yan sa trabaho at magbunga nga na naman. Napairap ako. Kilala ko na yung style niyang mapagkunwari. Napakagaling talagang umarte. Relax lang kayo, hindi ako interesado sa inyo. Papangit nyo naman. Dumiretso ako sa hagdan pero agad akong pinigilan ng boses ni Trina. Uy, Elise! Huminto ako at lumingon sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka pa aalis dito? Sigurado ka bang may ambag ka rito? Napangiwi siya at umirap. Ang kapal talaga ng mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Pinalalayas ka na nga rito ni Tito Richard eh. Nakikipagsiksikan ka pa rito? Sarkastiko akong natawa. Bahay to ng daddy ko. Hindi boarding house yung impaktang mag-ina. Nanlaki ang mata ni Veronica. Richard! Narinig mo ba yun? Napakabastos talaga ng bibig. Walang modo. Lumabas si Daddy mula sa study room niya. Hawak pa niyang salamin sa mata at halatang naiistorbo. Ano na naman ba to? Tito, pinagsabihan mo na siya pero bastos pa rin po talaga. Gusto pa yata niyang kami ang umalis dito. Napailing na lang ako sa kaartehan at kadramahan ni Trina. Ano ba, Elise? Tanungin mo muna kasing anak-anakan mo kung sinong naunang kumuda. Masyado namang sinungaling. Elise, tumigil ka na. Bakit ako nalang lagi? Dahil ikaw ang mahilig sumagot ng sumagot. Natawa ko ng mapait. So kasalanan ko palang marunong akong dumepensa sa sarili ko. Gusto nyo na api-apihin lang ako ng dalawang to? Hindi na ako nakipagtalo pa. Dumiretso na ako sa kwarto ko bago pa ako lalong mainis. Pagkapasok ko, agad akong humiga sa kama at tumitig sa kisame.
Isang buwan. Isang buwan na lang at aalis na ako rito. Mag-iipon ako at maghahanap ng mauupahan at hindi na ako babalik. Hindi ko sila kailangan. Sa mga sumunod na araw ay mas naging maingat ako sa pera. Hindi naman sa sobra kong tinitipid ang sarili ko. Sadyang gusto ko lang na malaki ang pera kong maiipon sa bangko. Habang nasa trabaho, tinawagan ako ni Mara. Girl, ano na? Akala ko ba lalayas ka na sa bahay nyo? Sabi niya sa kabilang linya. Oo, 1 month na lang. Titiisin ko muna para may pera ako. Para malaki-laki ang pera ko. Hindi kasi ako humingi ng pera kay daddy eh. Akin to mismo. Kung gusto mo, dito ka muna sa amin. Ayoko maging pabigat. Kaya kong sarili ko. Ikaw ang bahala. Pero kapag sinakal mo si Trina, tawagan mo muna ako para makanood naman ako ng satisfying scene. Natawa ko. Baliw ka talaga. Pero ang hindi ko alam, gagawa na pala ng eksena tong si Trina. Ilang araw ang lumipas, pagod akong umuwi galing trabaho. Dumiretso ako sa kwarto ko at nagpalit ng damit. Kakaupo ko pa lang na marinig ko ang malakas na sigaw ni Trina mula sa hallway. Mommy! My necklace! Nawawala! Napairap ako. Isa na namang episode ng eksena nila. Makalipas ang ilang minuto, mas lumakas ang boses niya. Daddy! Nawawala yung diamond necklace ko! Napakunot noo ko. Diamond necklace? Yun yung mamahaling kwintas na halos araw-araw niyang pinapakita sa social media? At binili yun ni daddy sa kanya. Hindi ko naman kasi hilig ang alahas kaya't hindi ako nagpapabili. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at sumilip. Nasa hallway na silang tatlo. Umiiyak si Trina habang yakap ni Veronica. Si daddy naman, seryoso ang muka. Sigurado ka bang nandito lang yon? Oo, mommy. Nilagay ko sa jewelry box ko kanina. Napatingin sila sa akin. Hindi ko nagugustuhan ang tingin ni Trina. Siya lang ang dumaan sa room ko kanina. Natawa ko agad. Ha? Baliw ka ba? Ba't ako pupunta sa kwarto mo? Nakita kitang galing sa side ng room ko. Dumaan ako sa hallway. Hindi ibig sabihin nun pumasok ako sa kulungan mo. Elise, nasaan ka kaninang hapon? Saan pa po ba, daddy? Malamang galing ako sa trabaho. Kauuwi ko lang ngayon. Richard, hayaan mo na. Kagagaling lang niya galing sa trabaho. Mommy, nakita ko rin siyang tumitingin sa necklace ko last week. Ha? Napatingin lang ako saglit sa kwintas mo, inakala mo na agad na interesado ako? Lumapit si daddy sa akin. Elise, sabihin mo na lang ang totoo. Napatitig ako sa kanya. Napanganga sa sinabi niya. Anong totoo? Kung kailangan mo ng pera, sana nagsabi ka. Ikaw lang naman itong ayaw tumanggap sa akin ng pera. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. So naniniwala ka kaagad na ako ang nagnakaw? Na akong kumuha ng kwintas na yun? Wala namang nagsasabing ikaw agad. Pero siya lang ang may motive na gumawa nun kasi wala naman siyang maraming pera. Motive? Anong pinagsasasabi mong impacta ka? Eh kasi gusto mo nang lumayas, diba? So kailangan mo ng pera para makalipat ka, tama? Mas pipiliin ko pang mamalimos kaysa magnakaw sa'yo. Nagulat na lang ako nang bigla siyang umiyak. Daddy! Enough! Halugugin ang bag niya. Nanlaki ang mata ko. Excuse me? Kung wala kang tinatago, wala kang dapat na ikatakot. Wala kong dapat na patunayan sa inyo. Richard, baka naman sobra na yan. Wika ni Veronica pero halatang gustong-gusto niyang nangyayari. Lumapit si daddy at hinablot ang handbag ko na nasa tabi ng pinto. Binuksan niya yun at isa-isang inilabas ang laman. Wallet, tissue, ballpen, maliit na pouch, ID at charger. Pagkatapos ay may kumislap na bagay. Yung necklace na sinasabi ni Trina. Napaatras ako. What? Ayan! Ayan, daddy! Ayan na! Umiyak siya habang nagtuturo sa akin. Sabi ko na nga pa eh. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Hindi ko kinuha yan. Hindi ko alam kung paano napunta dyan. Tama na. Dad, listen to me. Nakakahiya ka? Ayaw mong tumanggap sa akin ng pera pero gusto mong magnakaw? Hindi ako magnanakaw. Sinungaling! Ikaw ang sinungaling. Sigurado akong pakana mo to para umalis na ako rito. Kasi yun naman talagang gusto mo, di ba? Ang lumayas ako rito para ikaw nang magiging prinsesa dito. Lumapit ako kay Trina pero agad akong hinarang ni daddy.
Tama na. Lumayas ka na, Elise. Punong-puno na ako sa'yo. Talagang hindi ko na kayang ugali mo. Parang tumigil ang mundo ko sa ginawang pagsigaw sa akin ni Daddy. Ano? Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din. Richard, kumalma ka na muna. Wika ni Veronica pero hindi maitago ang saya sa mata niya. Hindi ko na kayang makasamang magnanakaw. Dapat na talagang lumayas ang babaeng yan dito. Wow naman, Dad. Talagang sinasabi mo yan sa akin? Get out! Napuno ng luha mga mata ko pero pinigilan ko. Hindi mo man lang ako pinakinggan? Lumayas ka, bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo. Bago ko pa makalimutan na anak kita. Natawa ako ng mapait. May respeto ka pa pala sa lagay na yan? Dumiretso ako sa kwarto ko. Nanginginig ang kamay ko habang kumukuha ng ilang damit at nilalagay sa maliit kong bag. Mga damit, ilang undergarments, charger, wallet, IDs at iba pang mahahalagang gamit. Paglabas ko ng kwarto, nasa sala silang tatlo. Parang naghihintay na matapos ang palabas. Finally, mawawala na ng salot dito sa bahay. Mayabang na sabi ni Trina. Enjoyin mo lang ang pagkakataong to. Hindi kasi to forever eh. Sabi ko sabay ngisi. Bumaling ako kay Veronica. Elise, sana'y matuto ka sa nangyari sa'yo. Ikaw muna bago ako, okay? Napatingin ako kay Daddy. Umaasa pa rin akong baka pigilan niya ako kahit isang salita lang. Pero wala. Nakatayo lang siya ron na parang estranghero. Hindi akong nagnakaw, Daddy. Tandaan mo yan. Umalis ka na. Nginitian ko siya ng mapait. Okay, sige. Bye. Lumabas ako ng bahay na kinalakihan ko dala ang maliit na bag at dibdib na punong-puno ng galit. Madilim ang gabi at malamig ang hangin. Nasa labas lang ako ng gate nang tuluyan ng tumulo ang luha ko. Hindi dahil gusto kong bumalik, kung hindi dahil ngayon ko lang tinanggap na wala na talaga akong pamilya sa loob ng bahay na yon. Tinawagan ko si Mara. Hello? Pwede ba akong makituloy? Nasaan ka? Sa labas ng bahay namin. Pinalayas na ako dahil sinetap ako ng bruha kong stepsister na nagnakaw ng kwintas niya. Stay there, susunduin kita. Pagkababa ko ng tawag, tumingin ako sa malaking bahay na minsang naging tahanan ko. Pinunasan ko ang luha ko at mariing hawak ang bag. Pinalayas niyo ako ngayon, pero babalik ako. At sa araw na yun, titingalain niyo ako. Mabilis na lumipas ang isang taon matapos akong palayasin sa bahay namin. Kung minsan, naiisip ko pa rin kung papaano nagbago ang buhay ko sa iisang gabi lang. Mula sa babaeng umalis na may maliit na bag at luha sa mata, naging babae akong natutong kumayod para sa sarili. Noong una, kinamara muna ako tumuloy. Hindi ganun kalaki ang bahay nila katulad sa amin pero payapa. Walang sigawan, walang sumbungan, at walang Trina na kung akala mo ay tagapagmana ng mundo. Habang nakikitira ako sa kanila, mas lalo akong nagsumikap sa trabaho. Nag-overtime ako kapag may pagkakataon. Tinatanggap ko kahit nakakapagod basta't may dagdag na sahod. Pero alam kong hindi sapat yon kung gusto kong magsimula ulit ng maayos. Isang gabi habang kumakain kami ng noodles, may sinabi si Mara. May kakilala si Mama sa agency. Nagpapadala ng caregiver abroad. Napatingin ako sa kanya. Abroad? Oo, mahirap pero malaking sahod. Baka ito na yung chance mo. Hindi ko pinangarap ang mga ibang bansa noon. Pero wala na rin naman akong dahilan para manatili rito. Susubukan ko. Baka mamaya nandun palang swerte ko sa ibang bansa. Go girl! Susuportahan kita dyan! At sinubukan ko nga. Ilang buwan akong nag-asikaso ng requirements, training, medical at interview. Halos maubos ang ipon ko pero tiniis ko. Nang matanggap ako bilang caregiver sa Singapore, pakiramdam ko, unang beses ulit akong huminga ng maluwag. Noong araw na umalis ako, si Mara lang naghatid sa akin sa airport. Huwag ka dong magpapaapay ah. Ako pa ba? Tinawanan niya lang ako. Baka may makilala kang mayaman doon. Go mo na! Agad akong umiling. Hindi na no, mas gusto kong paghirapan ng pera ko kaysa umasa sa lalaking kung sino man. Pagdating ko sa Singapore, doon ko naramdaman ang totoong hirap. Iba ang paligid, ibang patakaran,
at ibang ugali ng mga tao. Gigising ako ng maaga para alagaan ang matandang pasyente ko. Maghahanda ng gamot, maglilinis ng kwarto, magpapakain at minsan magpupuyat kapag masamang pakiramdam niya. May mga gabing pagod na pagod ako pero hindi ako sumuko. Makalipas ang ilang buwan, lumipat ako sa Hong Kong bilang private assistant ng isang matandang businesswoman na Pinay. Mas mahirap ang trabaho pero mas malaki ang kita. Doon ko unang naramdaman na gusto ko rin pumasok sa negosyo balang araw. Ayokong habang buhay na utusan lang. Kaya nag-enroll ako sa online course ng business management. Sa umaga, trabaho. Sa gabi, aral. "Oh, kamusta ka na dyan? Buhay ka pa ba?" Sabi ni Mara nang tawagan niya ako through video call. "Oo naman, buhay na buhay pa ako. Ikaw dyan, kamusta ka naman?" "Ayos lang ako. Palagi mong iingatan ng sarili mo namimiss na kita." Napangiti ako na naluluha. Mabuti pang kaibigan ko, namimiss ako. Yung tatay ko, wala talagang paramdam simula nang lumayas ako. Hanggang isang gabi, nagkaroon kami ng online presentation para sa final project. Kailangan namin mag-present ng business proposal sa panel ng invited guests. Isa sa mga guest speaker ay si Lucian Tan, kilalang Filipino-Chinese investor sa Asia. 32 taong gulang. Maraming negosyo. Bata pa pero successful na. At oo, gwapo rin. Nang turn ko na, huminga ako ng malalim at nagsimula. "Good evening po. Ang proposal ko ay caregiving support platform para sa overseas workers at elderly families. Ipinaliwanag ko ang concept, market plan, at budget projection base sa sariling experience ko bilang caregiver." Pagkatapos ay nagsalita si Lucian. "Ikaw mismo ang naka-experience nito?" "Yes po." "That's nice. Realistic ang details." Tumangutango siya habang tinitingnan ng notes ko. "Maganda ang ideya mo. Hindi lang theory. Kung may tamang team at kapital, pwedeng lumaki to." Nagpatuloy siya sa ilang tanong tungkol sa operations at expansion. Nasagot ko naman lahat. Nang matapos ang session, halos lahat nag-log out na. Ako naman ay nag-aayos ng files ko nang may pumasok na private message. Pinuri niya ako sa ginawa ko, hanggang sa tinawagan niya ako through video call at nagkausap kami. Mula noon paminsan-minsan na kami nag-uusap online. "Kumain ka na ba? Lunch?" Tanong niya sa akin, isang beses habang magka-video call kami. "Oo." "Talaga? At ano naman ang kinain mo?" "Tinapay." "Hindi pang lunch ang tinapay. Bakit yan lang ang kinakain mo?" "Kapag busy ako, lunch na rin yun. Wala na akong time na kumain." Sumimangot siya habang ako naman ay nakangiti. "Pasaway ka. Hindi mo dapat pinababayaan ang sarili mo. Paano ka makakaipon ng malaki kung ipambabayad mo naman yan sa hospital bills?" Tinawanan ko na lang siya at saka nagpatuloy sa ginagawa ko. Ka-video call ko siya habang may ginagawa ako. Sa bawat araw na magkausap kami, napapangiti ako. Kahit napakayaman niya, hindi siya mayabang. At sobrang concerned siya sa akin. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan, naka-video call kami para raw tulungan niya ako sa business plan revision ko. "Mukhang pagod na pagod ka na naman. Nagpapahinga ka pa ba?" Halata pa sa mukha ko? "Oo. Kitang-kita sa mata mo kahit na nakangiti ka. Alagaan mo naman ang sarili mo. Kung ayaw mong alagaan ang sarili mo, ako na lang mag-aalaga sa'yo." Saglit akong natigilan noon kasabay ng mabilis sa pagtibok ng puso ko. Sa tagal naming nag-uusap, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang maging concern sa akin at bumanat paminsan-minsan. "Tigilan mo nga ako. Iyan na naman kayo mga lalaki . Sa una lang sweet at magaling. Pagdating ng ilang buwan o taon, nagiging mapakla na." "Sobra ka naman yata. Hindi naman lahat ng lalaki ganun. May mga lalaki pa ring marunong magmahal ng totoo. At kabilang na ako ron." Tinawanan ko siya habang nakatingin ako sa screen ng laptop ko. "Tantanan mo ko sa mga paganyan-ganyan mo . Huwag mo na nga akong guluhin. Busy ako "Unfair naman kung ganun. Ikaw lang pwedeng manggulo sa akin. Busy rin ako sa mga negosyo ko." "Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Paano kitang guguluhin ikaw lang naman ang panay tawag sa akin dito?" "Oo nga. At ikaw naman, palagi mong ginugulo ang isipan ko. Bawat oras naiisip kita. Parang gusto na talaga kitang makita ng personal at makasama." Natahimik ako at hindi agad nakapagsalita.
Kasabay noon ang pag-iinit ng pisngi ko. Pati na rin na paghuhumirintado ng puso ko. Ewan ko sa'yo, Lucian. Manahimik ka na nga lang dyan. Mabilis pang lumipas ang 2 buwan. Natapos ko ang business management course na may mataas na grades. Nadagdagan na rin ang ipon ko. Gabi na't nakatanaw ako sa city lights mula sa bintana ng maliit kong kwarto sa Hong Kong. Tumunog ang phone ko at nakita kong tumatawag si Lucian. Agad na kumabog ang dibdib ko nang sagutin ko ang tawag. Hello? Nasa Hong Kong ako. Napaupo ako ng tuwid. Ha? Bakit? Ano ginagawa mo rito? Business trip, kadarating ko lang. Saglit siyang tumahimik bago nagsalita ulit. Libre ka ba bukas? Ha? Ano? Depende. Hindi ko masabi eh. Dinner tayo. Gusto kitang makasama at makita habang nandirito ako. Please? Hindi agad ako nakapagsalita. Pero pumayag din ako dahil aminado akong gusto ko rin siyang makita at makasama. Hindi agad umalis ng Hong Kong si Lucian matapos ang una naming dinner. Ang sabi niya nun, 3 days lang daw ang business trip niya. Pero nang matapos ang 3 araw, nandun pa rin siya. Nang sumunod na linggo, nandun pa rin siya. Bakit parang ang tagal mo naman yata rito? May inaasikaso pa kasi ako. Talaga? O gumagawa ka na lang ng dahilan para makasama ako? Natatawa kong sabi sa kanya. Sumilay ang malawak na ngiti sa labi niya, kung saan lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Pwede, both? Ewan ko ba pero para kasing ayoko na munang umalis. Gusto ko pa ng ganito eh, nakakasama kita at kung saan-saan tayo pumupunta. Ginayuma mo yata ako eh. Ay wow, ang kapal ah. Sa ganda kong to, gagayumahin pa kita. Talagang na-inlove ka lang sa alindog ko. Baka nga, pero hindi lang sa gandang meron ka, pati sa ugali mo. Iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Sus, pare-parehas lang talaga kayo ng linya mga kalalakihan. Natatawa kong sabi pero kinikilig na talaga ako. Mas dumalas pa ang pagkikita namin kapag libre ako. Kung minsan dinner lang pagkatapos ng trabaho. Minsan coffee date bago ako pumasok. Minsan simpleng lakad lang sa park habang hawak kong take-out na pagkain. At hawak naman niya ang payong kapag umuulan. Hindi siya mahilig magsalita masyado. Pero pinapakita niya sa mga simpleng kilos at doon ko nararamdaman na importante ako. Lumipas pa ang mga araw. Sobrang pagod ako galing sa trabaho. Halos sinihil ako nang ang sarili ko pa uwi nang makita ko siyang nakasandal sa kotse sa labas ng building. Naka-fold ang sleeves ng polo niya at hawak ang paper bag. Anong ginagawa mo rito? Kidnapping you. Pagod ako. Wala akong oras makipagbiruan sa'yo ngayon. Pakasipain pa nga kita riyan. Mahina siyang natawa sabay lapit sa akin. Alam ko naman yun, kaya nga ako nandito. Iniabot niya sa akin ng paper bag. Pagkabukas ko, paborito kong egg tart at mainit na milk tea ang laman. Napatingin ako sa kanya. Paano mo nalaman? Napaborito mo? Lagi mo kasing inu-order kapag kumakain tayo. Kaya naisip kong baka paborito mo yan. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Ang dami mong alam. Talagang ginagawa mong lahat para makuha ko, no? Hindi naman. Siguro sabihin na lang natin na gusto ko lang talaga na mapasaya ka. Sumakay ako sa kotse niya habang bitbit ang pagkain. Sa gabing yun, dinala niya lang ako sa harbor para umupo at kumain habang tanaw ang ilaw ng syudad. Nagkwentuhan kaming dalawa hanggang sa naikwento ko na nga sa kanya ang buhay ko. Sobrang gaan ng pakiramdam ko habang kausap siya. Unti-unti akong nasanay na nandyan siya. Kapag may problema ako sa trabaho, tinatawagan ko siya. Kapag stress ako sa modules at expansion plans, siya ang una kong sinasabihan. Kapag may magandang balita ko, siya rin ang gusto kong unang makakaalam. At ganun din siya sa akin. Makalipas ang ilang buwan, inalok niya akong sumali sa maliit na project niya tungkol sa rental units para sa overseas workers. Kailangan niya raw ng taong marunong sa operations at marunong umintindi sa totoong pangangailangan ng renters. Ikaw ang gusto ko. Grabe ka naman magsalita, as in ako? Sa project. Okay, sige, gagawin ko ang best ko. I know, at talagang magaling ka. Kitang-kita ko kung gaano mong pinapahalagahan ng trabaho mo. Well, ganun naman talaga dapat, di ba? Yes. Kaya alam kong makakatulong ka sa akin.
At syempre tutulungan din kita. Gusto kong makita kang umangat dahil yun ang pinaka magiging ganti mo sa mga taong nanghamak sa'yo. Napangiti ako sa katinanggap ang alok niya. Pagkatapos ng regular work ko, tumutulong ako sa planning, tenant systems at customer handling. Doon ko mas nakita kung gaano siya kagaling sa negosyo. Pero nakita rin niya kung gaano ako kasipag. Hindi ka ba marunong mapagod? Sinabi ko sa'yo magpahinga ka na, di ba? Marunong naman, pero wala akong choice. Meron na ngayon. Ano? May kasama ka na at ako yun. Napatigil ako sa pagsusulat noon. Hindi ko alam kung narinig niya ang biglang bilis ng tibok ng puso ko. Ang galing mo talagang bumanat, ano? Kung ikaw na kayang banatan ko. Hindi ako bumabanat or what. Sinasabi ko lang sa'yo na nandito ako. Hindi ako mawawala sa tabi mo lalo na kapag kailangan mo ko. Hindi na ako nagsalita pa. Napangiti na lang ako, saka pinagpatuloy ang ginagawa ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Lumipas pa ang mga buwan. Ang project naming maliit lang noon ay mabilis na lumaki. Dumami ang units. Kumita kami ng malaki. Kasabay nun, parang mas lumalim pa ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit na sinusubukan kong pigilan. Isang umaga, sinundo niya ako para raw mag-breakfast. Pagdating ko sa kotse, may bouquet ng pulang rosa sa backseat. Para sa akin ba to? O baka naman may nililigawan kang ibang babae? Nakataas kilay kong sabi. Sa tingin mo, para kanino pa ba? Kanino ba ako nababaliw? Aba, malay ko. Ewan ko sa'yo kung anong trip mo. Kahit kailan ka talaga. Para sa'yo yan. Dahil sa'yo lang naman ako nababaliw, no? Sorry pero liligawan na kita simula ngayon. Hindi ko na kailangan pang magpaalam sa'yo. Weh, talaga? Baka naman may iba ka pang binibigyan ng ganito ah. Gwapo ka pa naman at mayaman. Kaya maraming babae ang mahuhumaling sa'yo. Tinawanan niya ako saka hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko siya pinigilan. Hinayaan kong damhin ang mainit niyang palad sa pisngi ko. Wala naman akong pakialam sa kanila. Para sa akin, ikaw lang ang maganda sa paningin ko. At pangalan mo lang ang gustong banggitin ng bibig ko. Pagkaraan ng ilang linggo, doon na siya tuluyang umamin sa akin ng formal. At ganun din ako sa kanya. Elise? Gusto kong malaman mo na mahal na kita. Hindi lang basta pagkagusto ang nararamdaman ko para sa'yo. Natigilan ako kasabay ng panlalaki ng mata ko. Ano? Alam kong hindi ka pa handang magmahal kasi alam ko namang focus ka sa pangarap mo at sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero hindi ako magiging hadlang doon. Tutulungan pa kita at sisiguraduhin kong matutupad ang mga pangarap mo. Nandito lang ako parati sa likuran mo, nakaagapay sa'yo. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Kasabay nun, ang pangingilid ng luha sa mga mata ko. Sure na ba talaga yan? Oo, totoong mahal na kita. Sana, hayaan mo kong mahalin ka. Gusto kong maging bahagi ng tagumpay mo. Salamat, Lucian. Sa totoo lang, nakuha mo na rin talaga ako eh. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kasi ayoko masaktan. Ayoko maging dahilan yon para hindi ko matupad ang gusto ko. Pero gusto ko lang ding malaman mo na mahal na rin kita. Talaga? Totoo ba yan? Hindi ba to prank o ano? Totoo. Walang halong kaetsyosan. Ano, happy ka na? Syempre naman. Sobrang saya ko. Sigaw niya bago ako niyakap, saka hinalikan sa noo. Makalipas ang 2 taon matapos maging kami, nag-propose siya sa akin. Nasa rooftop lang kami ng isa sa mga properties namin habang umiinom ng kape. May meeting sana ako ngayon. So bakit nandito ka? Lumuhod siya sa harapan ko. Halos mahulog ang hawak kong tasa. Dahil importante ka sa kahit na anong meeting na yon. Nanlaki ang mata ko. Pinahirapan mo ako sa schedule, sa ugali mo, at sa pagiging independent mo. Wow, ang sweet mo naman sa part na yan. Pero ikaw pa rin ang gusto kong makasama araw-araw. Ikaw ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Ikaw ang babaeng gusto kong maging ina ng magiging mga anak ko. Ang babaeng mamahalin ko ng buong buo at hanggang dulo. Inilabas niya ang singsing. Nanlaki ang mga mata ko dahil alam kong hindi biro ang presyo nun. Will you marry me?
Tumutulo na ang luha ko pero natatawa ako. Saka na, gusto ko munang magsingyaman tayo. Nakita ko ang lungkot sa mata niya sabay kamot sa ulo. Natawa naman ako ng malakas sa kapinisil ang pisngi niya. Okay. Ayos lang. Hoy! Yes! Binibiro lang kita, no? Yes, I do. Pakakasalan kita. Nanlaki ang mata niya, saka natawa. Isinuot niya sa daliri ko ang singsing at saka ako hinalikan. Halik na puno ng pagmamahal. 1 buwan matapos siya mag-propose, kinasal na kami. Simple pero masaya ang kasal namin. Ilang malalapit lang ang inimbitahan namin. Nandun si Mara na halos mas excited pa sa akin. Talagang binigyan ko siya ng pera para makapunta siya sa Hong Kong. Girl, ang yaman mo na talaga. Akalain mo yun, isang gwapong bilyonaryong nasungkit mo? Tumigil ka nga dyan, hindi ko naman talaga hinanap ang lalaking katulad niya. Kusa siyang dumating sa buhay ko. Well, iba rin kasing alindog ko, makamandag. Loka ka talaga. Pero I'm so proud of you ah. Congratulations, Elise! Sa wakas, natagpuan mo ng forever mo. Thank you, Mara. Salamat din sa lahat ng tulong mo sa akin, ha. Babawi ako sa'yo. Bubuelo lang ako. Wala yun. Para saan pang naging mag-BFF tayo, di ba? Congratulations ulit! Pagkatapos ng kasal, hindi lang pag-ibig ang ibinigay sa akin ni Lucian. Binigyan niya ako ng respeto at binuo ang nadurog na ako noon. Lahat ginagawa niya para hindi ako makaramdam ng lungkot sa piling niya. Magkasama naming pinalago ang chain ng wellness clinics at rental properties. Ako ang humawak sa operations at branding. Siya sa expansion at investments. Isang gabi habang nakatayo kami sa bintana ng penthouse at tanaw ang city lights, niyakap niya ako mula sa likod. Masyado kayatang tahimik, mahal kong asawa. May problema ba? May naalala lang ako. Ano naman ang naalala mo? Yung gabing pinalayas ako. Yung gabing sobrang sama ng loob ko dahil kay Daddy. Talagang pinaniwalaan niyang mag-inang impaktang yun. Hanggang ngayon nasasaktan pa nga rin ako. Mas humigpit ang yakap niya sa akin. Kasi kung hindi nangyari yun, baka hindi kita nakilala. Kasi hindi ka gagawa ng paraan para patunayan sa sarili mo na hindi mo kailangan ng pera ng daddy mo. Napangiti ako. May point ka. At sa tingin ko, ayos lang din na nangyari yun. Mas naging matibay ako at marami akong natutunan sa buhay. At isa pa, panahon na rin siguro para umuwi tayo ng Pilipinas. Napalingon ako sa kanya. Oo, uuwi na tayo ron. Ilang taon na rin akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. May mga taong dapat makakita kung sino ka na ngayon. At sila yon. Napangiti ako ng malawak at saka gumanti ng yakap sa aking mapagmahal na asawa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa buhay, mukhang oras na para bumalik ako at ipakita sa kanila kung ano na ako ngayon. Pagkaraan ng ilang taon mula nang palayasin ako sa bahay namin, bumalik ako sa Pinas kasama si Lucian. 5 taon na rin ang lumipas simula nang lumayas ako sa amin. Sakay kami ng mamahaling sasakyan papasok sa subdivision kung saan ako lumaki. Nakatingin lang ako sa bintana. Marami nang nagbago sa paligid pero naroroon pa rin ang mga memories sa lugar na yon. Si Lucian naman, kalmado lang habang nagmamaneho. Ayos ka lang ba? Oo naman. May naiisip lang ako. Kinakabahan ka ba? Hindi. Bakit naman ako kakabahan? Good. Sila ang dapat nakabahan sa pagbalik mo dahil babalik na ang tunay na prinsesa ng mansyong yon. Hinawakan niyang kamay ko saglit bago binitawan. Kahit simpleng kilos lang yon, gumaan agad ang pakiramdam ko. Huminto kami sa tapat ng aming mansyon. Kapansin-pansin ang pagbabago nito. Halatang hindi na naaalagaan ng maayos. Kupas na ang pintura sa ilang bahagi at hindi na rin kasing ayos ang hardin tulad ng dati. Mukhang marami nang nagbago sa mansyon. Oo, at mukhang napabayaan na nga. Hindi kami pumasok sa gate nila. Dumiretso kami sa bakanting lupang katabi ng mansyon. Malawak yun at matagal nang walang may-ari noon. Ngayon, sa akin na nakapangalan. Pagkababa ko ng sasakyan, bumukas ang gate ng mansyon. Lumabas si Veronica na nakasuot ng simpleng damit. Pagkakita niya sa akin, napatigil siya. Elise? Humarap ako sa kanya.
Hello, Tita Veronica. Kamusta? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Halatang hindi siya makapaniwala. Napunta rin ang tingin niya kay Lucian. Ikaw ba talaga yan? Mukhang ako nga. Bakit? Nagulat ka ba? Maya-maya ay lumabas din si Trina. Hawak pa niyang cellphone at mukhang inis na inis. Pero nang makita niya ako, bigla siyang natahimik. No way! Yes way, my stepsister. Mas matagal pa niyang tiningnan si Lucian kesa sa akin. Sino siya? Asawa ko. Ang gwapo, di ba? Mas lalong nanlaki ang mata ni Trina sa gulat. Asawa? Oo, bakit? May problema ka ba ron? Wala, nagulat lang ako. Anak, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Bakit kailangan ko pang sabihin? Para makapag-prepare kayo? It's been 5 freaking years simula nang lumayas ako sa bahay na yan. And now, the real princess is back. Ano ka ba naman? Relax lang, dumaan lang ako. Hindi naman ako manggugulo dyan sa mansyon naming inangkin yung mag-ina. Napansin nila ang ilang tao na papalapit dalang folders at gamit sa pagsukat ng lupa. Sino sila? Kontraktor. Para saan? Dito itatayo ang mansyon namin. Sabay silang napatingin sa lote. Ha? Binili ko na tong lupa last month. Bakit? Angal ka? Imposible, ang mahal niyan. Kaya nga hindi pa mabenta agad yan kasi masyadong mahal. Kaya nga binili ko kasi afford ko. Hindi sila agad nakasagot. Kitang-kita sa mukha nila ang pagkabigla. Lumapit ang kontraktor sa amin at iniabot ang blueprint. Ma'am Elise, ready na po ang final draft. Good. Simulan na natin this week? Yes, ma'am. Mas lalo silang natahimik nang marinig nilang akong may-ari. Maya-maya, lumabas si Daddy mula sa loob. Mas matanda na siyang tingnan kesa sa huli ko siyang nakita. Nang makita niya ako, huminto siya sa paglalakad. Elise! Hello, Daddy. Kapansin-pansin ang itsura ni Daddy na parang stress. Hindi na siya kasing gwapo at kasing kisig noong huli ko siyang nakita. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Bakit hindi mo man lang sinabi? Biglaan lang po kasi. At saka simula nang umalis ako rito, ni minsan. Hindi naman kayo nagparamdam sa akin, di ba? Ni minsan hindi kayo nag-message sa akin. Tama? Nakita kong ilang beses na paglunok ng laway ni Daddy. Ilang sandali pa, napatingin siya kay Lucian. Sino siya? Asawa ko, si Lucian. Lumapit si Lucian sa harap ni Daddy at nakangiting iniabot ang kamay niya. Good afternoon, Mr. Montero. Ako si Lucian. Nasa real estate at investments ang business ko. May hawak akong rental properties, commercial buildings, condominium, at wellness company sa Hong Kong, Singapore at Manila. Napakurap si Daddy bago agad nakipagkamay. Halatang nagulat siya sa maayos at mabigat na pagpapakilala ni Lucian. Ganun ba? Masaya akong makilala kayo. Marami akong narinig tungkol sa inyo. Nice to meet you po. Mas tumuwid ng tayo si Daddy. Kitang-kita kong biglang nag-ibang tingin niya kay Lucian. Kanina, may pagdududa pa. Ngayon may halong paghangang pili tinatago. My gosh! Kaya pala ibang dating. Halatang mayaman. Oh my! So you're a billionaire? Yes. Napatingin si Trina kay Lucian na parang mas lalo pang humanga. Si Veronica naman agad nag-ayos ng buhok at ngumiti ng pilit. Kahanga-hanga ka, iho. Napakahusay mo sa business kung ganon. Nagkataon lang po na sinipagan po. Napatingin ako kay Lucian habang siya naman nginitian ako. Pumasok kami saglit sa loob ng mansyon nang pilitin kami ni Daddy. Pagpasok ko, napansin kong marami nang nabago sa loob. May mga mamahaling gamit pero hindi maayos ang ayos. Pero halatang nawala ng ibang mga gamit doon. Habang nakaupo kami sa sala, narinig kong may kausap si Daddy sa phone sa kabilang side. Bigyan mo pa ako ng 1 buwan. Maaayos natin yan. Pagkababa niya ng tawag, agad siyang ngumiti sa amin. I'm sorry, may kausap lang ako tungkol sa business. Wika ni Daddy bago napangiti ng alanganin. Napangiwi si Lucian bago tumingin sa akin. Pag-uwi namin sa kondo, nagsalita siya. May problema sa negosyo ang father mo.
Sigurado ka? Oo, at narinig mo. May tumawag tungkol sa collections. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Alam kong mayaman si Daddy at marami siyang pera. Kaya bakit ganun? Sigurado akong ang mag-inang yun ang may kasalanan. Kinabukasan, may nakausap kaming broker na kakilala ni Lucian. Doon ko nalaman ang totoong sitwasyon ni Daddy. Baon sa utang ang kumpanya ni Daddy. Marami ng properties ang nasasangla. At dahil yun sa mag-inang impakta. Dahil sa gasto sa shopping, travel, at luho nila Veronica at Trina. So iyon palang dahilan kung bakit parang problemado si Daddy. Matagal na raw bumagsak ang negosyo ng Daddy mo. Ang dami nilang utang. At hindi ko alam. Siyempre, ayaw nilang ipaalam sa'yo. Nahihiya sila dahil sa ginawa nila sa'yo noon. Makalipas ang ilang araw, habang nasa lote ako at tinitingnan ng ongoing clearing, dumating sila Veronica at Trina. Ibang aura nila ngayon. Hindi na taas na oo, mayabang ang dating. Elise, pwede ba tayong mag-usap? Depende. Huwag ka na magtaray pa dyan. Napatingin ako kay Trina saka siyang inisihan. Ano bang pakialam mo? Kayong may kailangan diba at hindi ako? Natahimik siya. Habang si Veronica naman, parang basang sisiw. Anak, pamilya pa rin naman tayo eh. Talaga? Hindi ako sure eh. Hindi naman kasi pamilya yung turing nyo sa akin noon. Tandaan nyo pa ba? Napayuko sandali ang madrasta ko bago muling nagsalita. Gusto lang sana naming humingi ng tulong. Anong klaseng tulong? May problema lang sa cash flow. Natawa ko ng mahina. Cash flow agad? Hindi ba apology muna? Elise, matagal na yun. Dapat kinalimutan mo na yun. Ah, ganon? Dapat kalimutan agad matapos ang ginawa nyo sa akin? Kung gusto mo ng sorry, di sorry. Bumaling ako kay Trina, saka natawa. Wala ka na nga, tagmamataas ka pa. Hanggang kailan mo kaya kayang gawin yan, ano? Ako pa talagang pagmamalakihan mo ngayon? Baka pwedeng kausapin mong daddy mo o kaya matulungan mong kumpanya. Noon pinalayas niyo ko. Naisip niyo bang baka kailangan niyo rin ako balang araw? Natahimik silang dalawa. Noong pinaratangan niyo akong magnanakaw, naisip niyo bang sabihin sa akin ang totoo? Na hindi naman talaga akong nagnakaw noon? Matagal na nga yun, diba? Pero inuulit-ulit mo pa? At ano naman sa'yo? Lumapit si Lucian at tumabi sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat at napatingin si Trina doon. Mahal, may meeting pa tayo. Bumaling si Veronica sa asawa ko. Lucian, baka pwede mong kausapin si Elise. Baka pwede mo siyang kumbinsihin na tulungan kami ng daddy niya. I'm sorry pero kung ano pong desisyon ng asawa ko, yun ang masusunod. Hindi ko kailanman pinakikialaman ang desisyon niya. Lalo na kung alam kong wala namang mali ron. Napahiya si Veronica. Ang yabang nyo, porket may pera kayo eh. Lalo ka na, Elise. Lumaki masyado yung ulo mo. Hindi perang dahilan kaya ako nakatayo ngayon. Sipag at tiyaga lang, Trina. At isa pa, kasalanan ko ba kung wala kang pera? Palibasa kasi wala kang alam kung hindi magpaganda, di ba? At humingi at umasa sa pera ni Daddy. Feeling tunay kang anak eh, no? So hindi mo kami matutulungan? Hindi ko pa sure. Hindi pa kasi ako makapag-decide. At saka, bawas-bawasan mong pagiging demanding ha? Hindi na akong ilis na kinakaya-kaya mo lang nun. Tumalikod ako't naglakad papunta sa lote habang naiwan silang napahiya. Sa unang pagkakataon, sila naman ang lumalapit sa babaeng dati nilang minamaliit. Dumaan pa ang mga linggo. Unti-unti nang kumalat sa subdivision na ako nang bumili ng lupang katabi ng mansyon. At may proyekto kaming itatayo ni Lucian. Pero hindi chismis ang pakay ko sa pagbabalik. May dahilan ako kung bakit ako bumalik. At iyon ay ang patunayan ng sarili ko. Isang hapon habang tinitingnan ko ang renovation plan sa lote, ay may lumapit sa akin. Si Aling Nena. Matagal naming kasambahay noong bata pa ako. Siyang madalas maghatid sa akin sa school noon at siyang kasama ni Mama sa bahay. Matanda na siya ngayon at mabagal nang maglakad. Hindi ko nga akalaing nandyan pa siya. Noong nakatira pa ako sa mansyon,
Ako lang talaga ang inuutusan ni Veronica sa gawaing bahay para pahirapan ako. Elise? Agad akong lumapit sa kanya. Aling Nena, kayo po pala. Kamusta na po kayo? Ngumiti siya pero halatang naiiyak. Ayos lang ako. Ang ganda-ganda mo na. Namiss kita, anak. Namiss din po kita. Hinawakan niyang kamay ko kaya't nagtaka ko. Pwede ba kitang makausap? Dinala ko siya sa lilim malapit sa garden bench. Pinaupo ko muna siya at binigyan ng tubig. Wala muna siyang imik bago nagsalita. May sasabihin akong matagal ko nang kinikimkim eh. Napansin kong nanginginig ang kamay niya. Ano po yun? Noong nawala ang alahas noon, alam ng daddy mo na hindi ikaw ang kumuha. Nanlaki ang mga mata ko. Kasabay nito, ang paghigpit ko ng hawak sa folder. Ano ho? Narinig ko noon ang away nila ni Veronica sa kwarto. Sinabi ng daddy mo na hindi siya naniniwalang magnanakaw ka. Kilala ka raw niya. Napalunok ako. Kung ganun bakit niya ho ako pinalayas? Napayuko si Aling Nena. Kontrolado na siya ni Veronica noon eh. Takot siyang iwan ni Veronica. Takot siyang masira ang pamilya nila. Pinili lang niyang manahimik at kampihan si Veronica. Umigting ang pangako sa galit na unti-unting bumabalot sa akin ngayon. Talagang impacta talagang dalawang yun. At si Trina? Siya ang naglagay ng alahas sa bag mo. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto mo noon habang wala ka. Talaga kasing gusto nilang masolo ang daddy mo at ang yaman ninyo. Kasi feeling niya siyang prinsesa sa mansyon at reyna ng nanay niyang si Veronica. Napapikit ako ng mariin. Lahat ng galit na matagal kong ibinaon, gustong bumalik sa dibdib ko. Lahat ng hirap ko, lahat ng gabing iniisip ko kung bakit hindi ako pinakinggan, bumuhos ulit sa isip ko. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Natatakot ako noon eh. Patawarin mo ako, anak. Alam mo namang kailangan ko ng trabaho bilang kasambahay, kaya nanatili lang akong tahimik. Natahimik ako ng ilang segundo bago huminga ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Naiintindihan ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako galit sa inyo. Pag-uwi ko sa kondo, tahimik akong nakaupo habang nakatanaw sa bintana. Nilapitan ako ni Lucian at nilapag ang kape sa harapan ko. May problema ba? May ginawa ba sa yung dalawang yon? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Alam pala ni daddy noon na inosente ako. Nanlaki ang mata niya. Ano? Sinabi ni Aling Nena ang lahat at ginawa ni daddy na kampihan ng mag-inang yon dahil kinokontrol na pala siya ni Veronica. Siguro sinasabi nito na kung hindi siyang kakampihan ni daddy, masisira ang pamilya nila, na maghihiwalay na sila. Natahimik siya sandali bago nagsalita. Anong gusto mong gawin? Napaisip ako. Madali sanang gumante. Madali sanang ipahiyasil at madali sanang hayaan silang malunod sa utang. Pero may isang bagay akong gustong higit sa paghihigante. Ang mansyon. Doon naroroon ang alaala ni Mama. Doon niya ako pinalaki. Doon kami masaya noon bago nasira ang lahat. At ayoko mapunta sa mag-inang yun ng mansyon. Dahil alam kong sa akin yun dapat mapunta. Kukunin kong bahay. Kukunin kong mansyon dahil sa akin naman talaga dapat yun. Napatingin siya sa akin. At pagkatapos, bahala na sila. Hindi ko naman sila paaalisin sa bahay na yun. Pero dapat sa akin yun nakapangalan. Dapat sa akin na yun. Ilang araw pang lumipas. Pinatawag ko sila Daddy, Veronica at Trina sa office namin. Pagpasok nila, halatang kinakabahan sila. Kitang-kita sa mga mukha nila. Mas simple na mga suot nila kumpara noon. Si Trina, hindi na kasing arte noon. At si Veronica, wala na yung dating yabang. Umupo ako sa harap nila habang katabi ko si Lucian. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa sa inyo. Alam kong kalagayan ng negosyo nyo. Elise. At alam ko rin ang nangyari noon sa alahas. Biglang namutla si Trina. Anong sinasabi mo riyan? Binabalik mo na naman ang nakaraan? Ikaw ang nagtago nun sa bag ko, diba? Wala kang patunay, Elise. At saka noon pa naman yun, bakit binabalik mo pa?
Nginitian ko si Veronica. Hindi ko kailangan ng patunay. Alam ko ng totoo at si Daddy ang tatanungin ko tungkol doon. Napayuko si Daddy. Doon ko nakita ang sagot kahit hindi pa ako nagtatanong. Elise, I'm sorry. Nagkamali ako sa ginawa ko noon. Oo, alam kong hindi ikaw ang kumuha. Kinampihan ko lang sila para hindi nila ako iwan. Mapait akong ngumiti sa sinabi ni Daddy. Hindi ka nagkamali. Pinili mo yon, Daddy. Pinili mong ipagtabuyan ang tunay mong anak. Ang dugo mo para sa ibang tao. Napatingin ako kila Veronica at Trina na hindi makapagsalita. Malikot ang kanilang mga mata sa mga oras na yon. Inilapag kong folder sa mesa. Babayaran ko ng lahat ng utang nyo. Sabay-sabay silang napatingin sa akin. Talaga? Ano? Sigurado ka ba riyan, anak? Tumango ako sa kangumisi. Yes, pero syempre may kapalit. What? Talagang epal ka? Sabi ni Trina. Ang kapalit na gusto ko ay ang pagtatransfer ng mansyon sa pangalan ko. Nanlaki ang mata ni Veronica. What? Hindi pwede. Bahay namin yon. Sa amin ang mansyon. Tinawanan ko siya. Ang kapal talaga ng mukha ng bruhang to. Hindi sa'yo yun. Kaya wag kang mapang-angkin. Bahay yun ng mami ko bago ka pa dumating. Walang iya ka talaga kahit kailan. Masyado kang mayabang. Akala mo kung sino ka na? Sigaw ni Trina sa akin. Tinawanan ko lang siya ng mapang-asar. Choice niyong masusunod. Ang mansyon o ang pagkakautang niyong mawawalang bigla? Napatingin sila kay Daddy. Wag mong ibibigay sa babaeng yan ang sa amin ni Trina. Wala na tayong ibang paraan. Richard! Tumahimik ka na, Veronica! Bahagya akong nagulat. Unang beses kong narinig na sinigawan ni Daddy si Veronica. Habang si Trina, naiiyak na sa isang tabi. Makalipas ang mahabang usapan, pumirma si Daddy. Napangiti ako ng malawak. Sa wakas, akin ang mansyon at walang nagawang mag-inang sumira ng buhay ko. Paglabas nila ng office, huminga ako ng malalim. Nilapitan ako ng asawa kong si Lucian at saka niyakap ng mahigpit. Okay ka lang? Oo. Sigurado ka ba? Gusto mong mag-relax muna tayo? Ayos lang ako at masaya ako dahil sa wakas, sa akin ang mansyon. Yun na lang kasing pinakamahalagang bagay na may iiwan sa akin ni Mami eh. Naroon ang lahat ng memories namin together. Kaya sobrang saya ko talaga. Masaya akong marinig yan. Sa wakas nabawi mo na rin kung anong nararapat para sa'yo. Napangiti ako ng malawak. Naisip siguro nila na palalayasin ko sila agad. Pero hindi. Pinatira ko pa rin sila ron sa isang bahagi ng mansyon habang inaayos ang legal at financial matters. Ang laki rin ng pinagbago ng mag-ina. Hindi na nila nagagawa pang mga ginagawa nila noon. Wala nang travel kung saan-saan. Wala nang malaking gasto sa shopping. Wala nang mamahaling bag at kung ano-ano. Wala nang imported deliveries at wala nang party. Nakita ko kung papaano silang natutong magtipid. Si Trina ang unang beses na nagluto ng instant noodles nang hindi marunong magbukas ng kalan. Si Veronica, natutong mag-budget ng grocery. Si Daddy muling pumasok sa opisina araw-araw para ayusin ang natitirang negosyo. Doon nila unang naranasan ang hirap na matagal nilang ipinatikim sa akin. Tingnan mo sila ngayon oh, natuto na rin silang maging matipid. Yes, napakaganda ng ginawa mong ganti sa kanila. May natutunan silang lesson sa buhay. Tama ka. At alam kong para rin naman sa ikakabuti nila yon. Lalo na kay Trina dahil masyado siyang naging mapagmataas. Mabilis na dumaan ang ilang buwan. Dinalaw ako ni Daddy sa bagong bahay namin ni Lucian. Mas payat na siya dahil alam kong stress na siya sa lahat. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya sa loob. Umupo siya sa sala at matagal bago nagsalita. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko at kasalanan ko. Nabulag ako sa pagmamahal ko kay Veronica. At nakalimutan kita na, anak ko, ang tunay na prinsesa ng mansyon namin ng mami mo. Naiiyak na sabi ni Daddy.
Nagulat ako sa sinabi niya at parang may kung anong kumirot sa puso ko dahil sa itsura ni Daddy. Patawad kung naging tanga ako at naging sunod-sunuran. Ito tuloy ang nangyari sa akin. Nagkatotoo ang sinabi mo sa akin noon. Binawi ang lahat sa akin. Masyado ko silang pinabayaan na ubusin ang meron ako. Wala na tayong magagawa pa, Daddy. Nangyari nang nangyari at wala nang mababago doon. Galit ka pa ba? Napaisip ako bago sumagot. Hindi na. Pero hindi na rin po babalik sa dati ang lahat. Tumango siya na parang tanggap niya na ang sinabi ko. Salamat pa rin kasi hindi mo ako kinamumuhian. Salamat kasi nagagawa mo pa rin akong kausapin sa kabila ng lahat ng nagawa ko. Napakabuti mong anak. Ikaw ang nag-iisang prinsesa ng buhay ko. Wika ni Daddy kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Napakurap ako, saka tumingala upang pigilan ng sarili kong luha. Parang hindi pa ako handa sa ganitong usapan namin ni Daddy. At tungkol naman sa asawa mo, masaya kong siyang ibinigay sa'yo. Kitang-kita kong pagmamahal niya sa'yo, anak. Kaya masaya ako para sa'yo. Hindi na ako magtatagal pa dahil may asikasuhin pa ako. Masaya akong nakikita pa rin kita kahit papaano. Salamat ulit, anak. Pagkaalis ni Daddy, para akong nauupo sa kandilang napaupo. Pero masaya ako at nawala sa bigat ang dibdib ko matapos ko siyang mapatawad. Dumaan pa ang 1 taon, nagkaroon na kami ng anak ni Lucian. Mas lumaki pa ang negosyo namin. Dumami ang wellness clinics at rental properties. Pero mas mahalaga sa akin ang mga umagang sabay kaming nagkakape, ang mga gabing tahimik kaming magkatabi, at ang tahanang walang sigawan. Minsan habang nakaupo kami ni Lucian sa terrace, tinanong niya ako, kung mababalikan mo bang dati, babaguhin mo bang lahat? Napangiti ako. Hindi. Bakit? Kasi kung hindi nangyari yun, baka hindi ko napatunayan ng sarili ko at baka hindi rin kita nakilala. Hindi tayo magkakaroon ng magandang anak, kaya wala akong babaguhin na kahit ano sa buhay ko. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay ko. Mabuti naman kung ganun, kasi kung babaguhin mo, masasaktan ako. Tinawanan ko siya sa kapinisil ang kanyang pisngi. Drama yan? Hindi no? Napakalaking bahagi ang nagawa mo sa buhay ko para maabot to. At bukas pala aalis ako kasi magagala kami ni Mara. Okay, sige, enjoy kayo. Ako munang bahala sa anak natin. Ibigay mo na rin ang regalo mo sa kanya. Kinabukasan, umalis nga ako. Naggala kami ng matalikong kaibigan na si Mara. At ibinigay ko sa kanyang tseke na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ano to? At para saan? Bakit may paganito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na babawi ako? Ikaw ang dahilan kung bakit nakarating ako ng ibang bansa. At gusto ko lang suklian ang ginawa mo para sa akin. I love you, BFF. Pasaway ka talaga. Pero thank you so much ha. I love you too, BFF. Masaya ako sa lahat ng naabot mo ngayon. You deserve it. Lumipas pang 1 taon. Tuluyan na ngang nagbago ang ugali nila Veronica at Trina. Natuto na silang pahalagahan ng bawat bagay na meron sila. At hindi na sila naging mapagmataas pa. Humingi sila ng tawad sa akin at pinatawad ko na sila. Wala nang dahilan para magtanim pa ako ng galit. At si Daddy naman, unti-unti na siyang nagiging okay. Hindi na super stress ang itsura niya kumpara noon. Sa huli, napatunayan ko ang isang bagay. Ang pinakamagandang ganti ay hindi pamamahiya o pagtatanim ng galit. Ang pinakamagandang ganti ay ang tagumpay na hindi nila kailanman inakalang maaabot mo. Wakas!